Ngayon ay sinicelebrate natin yung pinakadakilang victory ng Panginoong Yesus. Ito ay ang kanyang pagkabuhay na muli. Maaaring may doubt ka sa Diyos, may doubt ka sa Panginoong Yesus. Nagdududa ka sa kanyang pangako, nagdududa ka sa Bible, nagdududa ka sa authority niya. Ang resulta ay hindi mo tuloy maibigay yung buong commitment mo o hindi ka makapag-surrender ng buong buo sa Kanya. At maaaring wala kang desire na maglingkod sa Kanya. Kaibigan, huwag kang magduda sa resurrection ng Panginoong Yesus dahil maraming leaders ng iba't ibang religion namatay silang lahat. At ni isa man sa kanila ay walang nabuhay na muli. Leader ng Buddhism, Islam at marami pang iba. Lahat sila ay namatay at nabulok. Pero tanging ang Panginoong Yesus lang ang nabuhay na muli. Maraming ebidensya na nabuhay na muli ang Panginoong Yesus. Isa na dito ang empty tomb. Sabi ng mga hindi naniniwala na yung katawan daw ng Panginoong Yesus ay ninakaw para palabasin na nabuhay siya muli. Or sila Mary daw ay nagkamali at napunta sa ibang libingan. Pero ang dalawang theory na ito ay mali dahil hindi mananakaw ng mga alagad ang bangkay ng Panginoong Yesus dahil ito ay binabantayan ng mga Roman guards. Pangalawa, hindi pwedeng magkamali sila Mary kasi habang nililibing ang Panginoong Yesus ay nandun sila mismo. At kung totoo na nagkamali sila ng libingan, edi dapat inilabas na ng Sanhedrin ang totoong patay na katawan ng Panginoon. Pero wala silang mailabas na katawan ng Panginoong Yesus. Bakit? Sabi ng anghel, nabuhay na muli ang Panginoong Yesus. Pangalawa, women eyewitnesses. Kung totoong gawa-gawa lang ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus, ay hindi gagamit ng mga babaeng eyewitnesses. Yung mga author, pipili na lang sila ng mga magtetestimony na lalaki para mas maging kapani-paniwala. Bakit? Kasi yung mga babae noon ay second-class citizen. Yung kanilang testimony ay hindi pinapayagan sa korte. Pero the fact na sinulat ito ng mga author ng Bible ay nagpapakita na hindi nila ito maitatanggi kahit babae pa ang nagsabi dahil ito ay totoong nangyari. Sabi sa Bible ay na-witness ni Mary at ng iba pang mga babae ang Panginoong Yesus dahil nagpakita ito sa kanila. Pangatlo, disciples newfound courage. Pagkatapos ng crucifixion ay nagtago yung mga alagad ng Panginoong Yesus sa takot. Sila na ang maaring susunod na patayin pero may nangyari. Dahil sila ay nagbago, naging matapang sila na mamamahayag ng mabuting balita. Now, hindi mangyayari ito kung walang matinding impluensya ang nagpabago sa kanila. Ang nag-impluensya sa kanila ay ang Panginoong Yesus na nakita mismo ng kanilang mga mata. Lumitaw at nagpakita sa kanila ang Panginoong Yesus sa nakakandadong kwarto. Bigla na lang siya lumitaw doon. And then nagpakita din siya sa dagat, nagpakita siya sa Mount Olives. At dahil dito ay nag-preach ang kanyang mga alagad ng walang takot sa kahit ano pa ang mangyari sa kanila. Bakit? Naintindihan nila na ang Panginoong Yesus ay Diyos na nagkatawang tao na nagligtas sa ating mga kasalanan. At nakita mismo ng kanilang mata na nabuhay muli ang Panginoong Yesus. Na-realize ko, walang mamamatay para sa kasinungalingan. Hindi mo ipagmamatigasan yon. Sasabihin mo yung totoo kung gumagawa ka lang talaga ng kwento para hindi ka mamatay. Pero dahil nakita mo na totoo na nabuhay ang Panginoong Yesus, ay kahit bitayin ka na, kahit ipako ka pa sa krus, ay papayag ka dahil alam mong mabubuhay ka ding kagaya niya. Pang-apat, change lives of James and others. Ang pagbabagong buhay, ang isa pang patotoo na ang resurrection ay totoo. Si James na kapatid ng Panginoong Yesus ay isa sa mga pangunahing kritiko ng Panginoong Yesus. Hindi siya naniniwala na ang Panginoong Yesus ay ang Mesaya. Pero nung nakita ni James na buhay ang Panginoong Yesus, ay nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Naging matapang na tagapamahayag ng salita ng Diyos at naging leader din siya ng isang church. Siya ay pinagbabato hanggang mamatay dahil sa kanyang pananampalataya. Handa siyang mamatay. Bakit? Kasi sabi sa Bible, ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa kanya. Panglima, large crowd of eyewitnesses. Bukod sa mga alagad ay marami pang tao na tinatayang nasa 500 na sabay-sabay na nakakita sa Panginoong Yesus. At isinulat ito ni Pablo sa 1 Corinthians 15:6. Sinabi niya na ang iba sa 500 witnesses na yan ay buhay pa.
Sabi ng mga psychologists ay imposible na ang 500 na yon ay sabay-sabay na nag-hallucinate. At isa pa, kaya hindi ka panipaniwala yung argumento na nag-hallucinate lang sila. Kasi pagkatapos na makita nila ang Panginoong Hesus, hindi na naulit yung sinasabi nilang hallucination na yon. Pang-anim, conversion of Paul. Si Pablo ay isang masigasig na taga-usig ng church. Pero nung nagpakita ang Panginoong Hesus kay Pablo sa Damascus Road, si Pablo ay naging pinakadeterminadong missionary ng Panginoong Hesus. Tiniis niya yung paglatigo sa kanya, tiniis niya yung mga bugbog, tiniis niya yung paglubog ng barkong sinasakyan, tiniis niya yung pagbabato sa kanya, tiniis niya yung kahirapan, pagmamaliit sa kanya, hanggang sa siya ay pugutan na ng ulo. Now, ang tanong, sino ang tao na tatanggapin niya yung ganong kahirapan para sa isang kasinungalingan? Siyempre, wala. Ang tanging konklusyon lang, kaya nagbago si Pablo ay dahil totoong nakita niya ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Pang-7, they died for Jesus. Hindi lang si Pablo ang namatay para sa Panginoong Hesus. 10 sa mga original na apostol ng Panginoong Hesus ay pinatay din gaya ng ginawa kay Pablo. At hindi lang 100, kung hindi 1,000 ang mga pinatay na Kristiyano ng mga Romano dahil sa kanilang pananampalataya. Tapos, hindi lang yon. For centuries, libo-libo ang namatay din sa kanilang pananampalataya na nabuhay muli ang Panginoong Hesus. In fact, hanggang ngayon, maraming taong inuusig at pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Maring may ilan na namatay para sa isang kulto na leader, pero libo-libong Kristiyano ang namatay sa mahigit na 2,000 taon dahil nanampalataya silang nabuhay muli ang Panginoong Hesus. Kaibigan, ang resurrection ng Panginoong Hesus ay nagpapatunay sa kung sino ang Panginoong Hesus na kiniklaim niya. Pinatunayan nito na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Hindi pinatunayan ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus nung siya ay namatay sa krus. Kung hindi pinatunayan na siya ay Diyos nung siya ay nabuhay na muli. Sabi sa Romans 1:4, and by being raised from the dead, He was proved to be the mighty Son of God with the holy nature of God Himself. Then sabi pa sa 1 Corinthians 15:17, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Ang sabi sa talata ay kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesus ay wala raw silbi ang pananampalataya natin. Lahat tayo hindi mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kahit manampalataya pa tayo sa Kanya, pero dahil sa siya ay nabuhay na muli, kung siya ay victorious, tayo din ay magiging victorious. Tayong mga nanampalataya sa Panginoong Hesus ay napatawad na din at pag namatay tayo ay mabubuhay na muli kagaya ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. At makakasama din natin siya sa langit. Now, bago siya bumalik sa langit ay meron siyang misyon na dapat nating tapusin na iniwan sa atin at ito ang purpose ng ating buhay. Ito ang purpose kung bakit niya tayo niligtas. Hindi lang tayo para pumunta sa langit. Sabi sa Mateo 28:19-20, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaibigan, kung ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus, ay ang sabi sa atin, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin, meron tayong gagawin. Meron tayong kukumpletohin. Marami pang ililigtas. Hindi lang tayo. Ang dami pa. Ano ba ang ibig sabihin ng alagad? Ang ibig sabihin ng alagad ay learner o student. Ang ibig sabihin ng paggawa ng alagad ay tuturuan at sasanayin natin ang mga tao para makilala ang Panginoong Hesus at sumunod sa Kanya. Ang mission natin bilang alagad ng Panginoong Hesus ay gumawa ng alagad na magkukumit din at magsusurrender sa Kanya. Kaya nga ito ang central mission dapat ng church. Hindi tayo niligtas para lang pumunta sa langit, kundi para hanapin ang mga naliligaw at gawin silang alagad. Ito yung pag-uusapan natin ngayon sa ating huling topic ng dedicated life. Alalahanin mo na hindi ka magkakaroon ng dedicated life kung hindi mo tutuparin ang purpose ng Diyos
para sa iyong buhay. Pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga prinsipyo ng paggawa ng alagad. Kung bago ka sa channel na ito ay tapusin mo ang mensahe kasi kung gagawin mo yung pag-uusapan natin ay ang iyong pagmamahal sa Diyos ay lalago. Lalago din ang pagmamahal mo sa iba. Matututo kang mag-sacrifice para maglingkod sa Diyos at matututo kang gumawa ng alagad na magbubunga na maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. At hindi lang yon, mapaparangalan mo pa siya sa buhay mo at magkakaroon ka ng satisfaction, ng significance, ng joy dahil kasama mo ang presensya ng Diyos habang ginagawa mo ang pinapagawa niya sa iyo. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, mag-type lang kayo ng worship at paladala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka lang ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Tapos, magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. Ito na, itong susunod na Saturday, April 6, kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Yesus, ay inaanyayahan ka namin na magpabaptize at i-declare ng iyong pakikipag-isa sa Panginoong Yesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano ang prinsipyong matututunan natin patungkol sa Great Commission na inutos sa atin ng Diyos? May 3 point tayo. Man, making disciples is commanded. Pangalawa, authority is given. At pangatlo, never be alone is promised. So number 1, kung gusto mo maisabuhay ang purpose o layunin na binigay ng Diyos sa iyo, ay kailangan mo malaman na making disciples is commanded. Hindi ito option, hindi ito greatest suggestion, kung hindi ito ay greatest commandment. Ang paggawa ng alagad ay inutos ng Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 28:18-20, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunan ito. Siya nawa. Kaibigan, kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, naging anak ka na niya. At ikaw naman ay inuutusan niya ngayong gumawa ng alagad. Ang sabi sa verse 19 ay gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ang ibig sabihin ay habang humahayo tayo, habang ginagawa natin ang iba't ibang gawain sa ating buhay, ay ginagawa natin ang pagdidisciple. Kung nasa bahay ka, ay turo mo ang lahat ng tinuro sa iyo ng Panginoong Yesus sa iyong asawa, anak, magulang, at iba mo pang kasama dyan. Kung ikaw ay nasa trabaho, ibahagi mo ang gospel sa iyong katrabaho at gawin mo siyang alagad. Kahit nasan ka at kung anuman ang ginagawa mo ay humahanap ka ng opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. Ang discipleship ang central mission ng iyong buhay. Kaya lang ay bago tayo makagawa ng alagad,
ay kailangan nating malaman kung tayo ba mismo ay talagang alagad ng Panginoong Yesus. Kasi hindi tayo makakagawa ng alagad kung tayo mismo ay hindi alagad. So, para malaman natin ito, ay meron tayong kailangan tanungin sa ating sarili. Meron tayong 4 na itatanong. Ano yung mga yon? Letter A, gospel test. Talaga bang naiintindihan mo at pinanampalatayanan ang mabuting balita ng kaligtasan? Ang iyong kaligtasan ba ay nakadepende sa iyong pananampalataya lang sa Panginoong Yesus o nakadepende sa iyong sarili at mabubuting gawa? Kailangan naintindihan mo talaga na ikaw ay maliligtas dahil lamang sa pananampalataya mo sa Panginoong Yesus at wala nang karagdagang ibang gagawin. Ito ay dahil lang sa biyaya ng Diyos sa iyo. Letter B, following test. Ikaw ba ay talagang alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus? Sinuko mo na ba ang iyong buhay at pinasakop mo na ang lahat ng area nito sa Panginoong Yesus? Pangatlo, learning test. Ikaw ba ay patuloy na lumalalim sa pagkaunawa sa kaalaman patungkol sa Diyos? Ikaw ba ay lumalago sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Pang-apat, authenticity test. Nakikita ba sa buhay mo ang mga requirement ng Panginoong Yesus para ka maging alagad? Dinedenay mo ba ang iyong sarili? Sinasantabi mo ba ang iyong plano, pangarap, sariling kagustuhan para magawa mo ang mga gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Pinapasan mo ba ang iyong krus araw-araw para matupad ang layunin ng Panginoong Yesus para sa iyong buhay? Kaibigan, kapag ang sagot mo sa mga tanong na ito ay oo, bagamat hindi ka perfect pero passionate mong sinasabuhay ang 4 na iyan, kaibigan, ikaw ay totoong alagad ng Panginoong Yesus. Na-realize ko na may mga katawagan sa akin na nagbibigay ng honor. Halimbawa, kung ako ay tinawag ng anak ng aking magulang, masaya ako. It's an honor. Pag ako ay tinawag na daddy, kapatid, kaibigan, husband, it's an honor. Pag tinawag ako na D-group leader, Christian vlogger, it's an honor. Pero merong isang katawagan na gustong-gusto kong itawag sa akin. At ito'y nagbibigay ng pinakamataas na honor sa akin. Ito'y kapag tinawag akong alagad ng Panginoong Yesus o disciple. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero ako gusto kong tawagin na disciple ng Panginoong Yesus. Isa itong privilege na ang hari ng mga hari ay pinili akong maging alagad niya. At ito yung maganda, kaibigan. Ikaw din ay tinawag niya maging alagad. Ano ba ibig sabihin ng alagad? Ang ibig sabihin nito ay tayo ay susunod sa Kanya, lalakad tayong kasama siya, tayo ay mag-aaral, isusuko natin ang ating buhay sa Kanya, makikipag-partner tayo sa Kanya, ang ating mga priorities ay i-align natin sa Kanyang plano at purpose. Kaibigan, simulan mo i-commit ang iyong buhay sa Diyos bilang alagad. Kasi wala kang i-replicate o i-reproduce na alagad kung ikaw mismo ay hindi lumalagong alagad. Sabi ni Howard Hendricks, you teach what you know, but you reproduce what you are. Now, ang tanong, meron ba talagang example sa Bible na sila ay gumawa ng mga alagad? Yes, meron. Basahin natin sa mga Gawa 14:20-21. Ang magandang balita ay ipinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listro, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Na-realize ko, ang mission natin ay hindi nagtatapos sa pagbabahagi ng gospel o ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, kung hindi gagawin natin silang alagad. Ang sabi dyan, matapos nilang ipangaral ang magandang balita, ay hinikayat din nila na sila ay maging alagad. Ang ibig sabihin ay alam nila Pablo at Bernabe na ito talaga ang purpose ng Panginoong Yesus para sa kanila, na hanapin ang mga naliligaw at gawin silang alagad. Ang ibig sabihin na ito ang pangunahing mission ng church. Ito dapat ang ginagawa ng isang church, ang gumawa ng alagad at hindi lang ang pagbabahagi ng mabuting balita. Halimbawa, kung nasa parkingan ka ng Mega Mall and then meron nagtanong sa'yo doon, paano ba ako makakapunta ng Antipolo? Sabi mo sa kanya, pumasok ka sa iyong kotse. Tapos, yun lang ba yun? Hindi, sasabihin mo sa kanya, start mo yung kotse mo, tapos bumaybay ka papuntang Ortigas. Diretsuhin mo lang, lalampasan mo ito, lalampasan mo yung lugar na yan. Pero dire-diretso ka lang hanggang makarating ka ng dulo ng Ortigas Extension. Tapos kakanan ka at mag-U-turn sa unang kanto at sasabihin mo lahat ng detalye.
para makapunta siya sa Antipolo. Hindi yun magtatapos sa pagsabi mo na pumunta ka sa kotse mo. Kasi kung ganun lang, hindi siya makakarating sa kanyang destinasyon. The same thing, ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ay importanteng impormasyon na dapat malaman ng mga tao. Pero hindi doon nagtatapos yun. Ibig sabihin, ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ay paghihikayat sa kanila na maging alagad ng Panginoong Yesus. Hindi lang sila para maligtas, kung hindi para maging disciple ng Panginoong Yesus. Kaibigan, kung hindi natin ito gagawin, ay hindi nila matutupad ang purpose ng Diyos para sa kanilang buhay. Na-realize ko, ang reason kaya ako narito ngayon ay para magbahagi ng mabuting balita at gumawa ng alagad. Meron ding nagdi-disciple sa akin. At yung nagdi-disciple sa akin ay meron din siyang D-group leader. At yung D-group leader niya, meron ding D-group leader. At wala itong katapusan. Ang ibig sabihin, ang central mission ng isang church ay hindi ang paghingi ng abuloy, hindi ang kantahan, sayawan, hindi caroling at iba pa. Hindi masama ang mga ito, pero kailangan natin tignan kung ito ba mga activities na ito ay nakakapag-produce ng bagong alagad ng Panginoong Yesus. Kaya nga dapat nating isipin kung ang ating bang mga ginagawa na programa o activities sa church, kung ito ba ay nagbubunga ng pagbabahagi ng mabuting balita at paggawa ng alagad na gagawa din ng mga alagad. Ini-evaluate ba natin ang ating mga activities kung pagkatapos nito ay meron ba tayong nailalagay sa isang discipleship group? At sa mga sumali naman sa discipleship group, ay meron ba sa kanilang naging D-group leader na din? Na-realize ko na ang paggawa ng alagad ay multiplication at hindi addition. Sabi sa 2 Timothy 2:2, narinig mo ang maraming bagay na aking sinabi sa harapan ng maraming saksi. Ipagkatiwala mo ang mga bagay na ito sa mga lalaking mapagkakatiwalaan na makakapagturo rin naman sa iba. Ang kausap ni Pablo dito ay ang kanyang dinidisciple na si Timothy. Ang talata na ito ay nangungusap sa 4 na henerasyon ng alagad. Una, si Pablo. Pangalawa, ang dinidisciple niya si Timothy. And then, pangatlo, sa mga lalaking mapagkakatiwalaan. And then, pang-apat, yung mga tuturuan naman ng mga lalaking mapagkakatiwalaan. At hindi ito matatapos doon dahil yung mga lalaking tinuturuan nitong mga dinidisciple ni Timothy ay gagawa din ng alagad at wala itong katapusan. Na-realize ko, ito yung strategy na ginawa ng Panginoong Yesus para lumaganap ang mabuting balita at paggawa ng alagad. Imagine natin na may isang evangelist o pastor na nakakapagbahagi ng mabuting balita, isa sa isang araw. Bali, 365 na tao ang nadadala niya sa Panginoon sa isang taon. Kaya lang, ay hindi niya tinutulungan na lumago at maging disciple maker din ang nababahagi na niya ng gospel. Kaya sa loob ng 10 taon, kung 365 ang nasisharean every year, ay nasa 3,650 na ang nabahagi na niya. Ang tawag dito ay addition. Now, sa kabaliktaran, kahit na ikaw ay walang titulo ng pastor, walang titulo ng pagiging evangelist, pero ikaw ay discipler, ay ibang usapan ito. Dahil matapos mo bahaginan ng mabuting balita ang isang tao, ay ginagawa mo siyang alagad. Sinasanay mo siyang lumago sa pagkakilala sa Panginoong Yesus at sinasanay mo siyang gumawa din ng alagad. At kapag ito yung ginagawa mo, ito ay mas merong quality dahil merong pagbabagong magaganap sa ugali at mas marami ang magiging bunga mo kasi siya ay gagawa din ng alagad. Ang tawag dito ay multiplication. Halimbawa, sa isang taon ay may isa kang dinidisciple. First year, 2 lang kayo. Pero dahil sa sinanay mo siya sumunod sa Panginoon, sinanay mo siya gumawa ng alagad, ay kapag nag-disciple siya ng isa, at ikaw ay nadagdagan din ng isa sa 2nd taon, ay 4 na kayo. Tapos ginawa niya ang tinuro mo sa kanya. Sinanay niya din gumawa ng alagad yung dinidisciple niya at nag-disciple din ito. At yung dinidisciple mo nung una ay nagdagdag din ng isa at yung bagong dinidisciple mo ay nag-disciple din siya. Tapos ikaw din ay nagdagdag pa ng isa. Alam mo, sa 2nd taon, 8 na kayo. At kapag nagdagdag kayo ulit ng isang dinidisciple, tapos ganun din ang bawat isang dinidisciple nyo, sa pang-4 na taon ay 16 na kayo. Now, kung titignan ay parang walang impact dahil konti lang ito. Pero pagdating ng 10 taon,
1,024 na kayo. Maaring mas konti pa din ito kumpara sa evangelist na nagbahagi ng mabuting balita sa 365 na katao bawat taon. Kasi 3,650 na siya in 10 years. Pero pagdating ng ika-20th year, yung evangelist ay may 7,300, pero ikaw naman na discipler ay nasa 1,048,576 na kayo na mga alagad na gumagawa din ng alagad. At ang amazing dito ay pagdating ng 30th year, ay ang evangelist ay nasa 10,950 na ang nashare niya ng gospel, pero ikaw na nag-disciple ay nagdagdag faithfully sa loob ng 30 years, ay ang downlines mo ay nasa 1,073,741,824. Kaibigan, ito ang multiplication na sinasabi at minomodelo ng Panginoong Hesus na pamumunga sa bawat magiging alagad kung gagawin mo ang pinapagawa niya sa iyo. Ang susi sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa buhay natin pagdating sa paggawa ng alagad ay hindi magbahagi lang ng mabuting balita ng kaligtasan, kung hindi gumawa ng alagad. Make disciple. Kaya kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili, kung ito ba ang pagnanasa ng iyong puso, ang gumawa ng alagad at mag-multiply para makasunod sa Panginoong Hesus. Kung hindi, ay simulan mong gumawa ng alagad. Hindi mo kailangan maging perfect sa Bible. Hindi mo kailangan napakarami mong alam. Kung hindi, kailangan mo lang maging member ng isang discipleship group. Kailangan mo ng isang taong nagdi-disciple din sa'yo. At habang tinuturuan ka ng iyong D-group leader, ay ipasa mo naman ito sa idini-disciple mo. Sabi ni John Wesley, "The church changes the world not by making converts, but by making disciples." So, paano ka ba magiging epektibo sa pag-lead ng discipleship group? Kailangan mo maging intentional na leader. Ang ibig sabihin, sisiguraduhin mo na magbigay ng mabuting influence sa iyong mga D-group members. Maging intentional ka sa pagpapakita ng mabuting halimbawa. Ibig sabihin, wala kang ituturo na hindi mo ginagawa. Pangalawa, maging intentional ka sa pag-build ng relationship. Kokopyahin natin ang halimbawa ng pagdi-disciple ng Panginoong Hesus. Ang kanyang mga alagad ay literal na kasama niya. Matulog, kumain, magplano, magbahagi ng mabuting balita, at magpagaling ng may sakit. Nakita nila kung paano ang Panginoong Hesus nakitungo sa mga makasalanan, may hirap na tao at nangangailangan. Nakita nila kung paano siya manalangin. Nakita nila ang kanyang moral life. At ganun din naman bilang discipler ay pwede nating ibahagi yung ating buhay sa ating mga members. Ibahagi natin yung ating struggles, victories. Ipanalangin natin sila. Mag-outing tayo kasama sila, magkape, magplano sa mga activities na pwedeng pagsamahan as a group upang lalong lumago ang pagkakilala sa Diyos at lumago sa paglilingkod din sa Panginoong Hesus. Ang goal ay hindi lang tayo nakatingin sa paghahatid ng information, kundi nakatingin tayo sa transformation. Pero hindi mangyayari ito kung hindi lumalago ang relasyon ng bawat isa at natututo magtiwala sa bawat isa. Hindi tayo magiging epektibong discipleship group leader kung wala tayong relational environment. Na ang ibig sabihin ay ang bawat isa ay friendly. Ang bawat isa ay open at honest. Ang bawat isa ay nagmamalasakit talaga sa bawat isa. Kapag merong hindi nakaka-attend ay kinukumusta ng mga kapwa member at ng D-group leader. Pinoprotektahan ng bawat isa ang bawat isa. Meron itong accountability and prayer session. Nagtutulungan din pag may pangangailangan. Kapag nag-share ka ng buhay mo, ikaw ay safe. Hindi ka machichismis. Ganun yung relational environment na dapat meron tayo. Kaya nga, para maging relational ng isang group, ay dapat maliit lang ito. Kasi kapag lumampas sa 12, naging 30 na, naku, mahirap magkaroon ng relational environment. Sabi ni Brandon Cox, discipleship is the art and science of helping people find, follow, and fully become like Jesus. Discipleship happens as God's people show love, share truth, and live life with one another, making new disciples along the way. May isang bagong kasal na naglalakbay sa madilim na daan ng sobrang bilis
Dahil dito, naaksidente sila at yung babae ay sobrang lala ng tinamong sugat. Tumingin ang lalaki sa taas ng isang burol at may nakita siyang opisina na may sign nakalagay, Office of Dr. Bill Jones. Kaya ang ginawa niya, dali-dali niyang dinala yung kanyang asawa doon sa bahay na yon. Kumatok siya at nagbukas naman si Dr. Jones. At sabi niya sa doktor, iligtas mo yung asawa ko, Doc. Alam mo, sabi ng doktor, sorry, di na ako nagpa-practice ng medicine. Retired na ako. Alam mo, sabi ng lalaki, Doc, meron kang dalawang choice. Una, ililigtas mo ba ang asawa ko? O pangalawa, tatanggalin mo na lang yung sign mo sa labas na nakalagay na Office of Dr. Bill Jones. Kaibigan, hindi ka pwede magkaroon ng sign na ikaw ay Christian. Sabi mo, ikaw ay Kristiyano pero hindi ka gumagawa ng alagad. Hindi ka pwede magkaroon ng sign na alagad ng Panginoong Hesus pero hindi ka gumagawa ng disciple. Meron kang dalawang choice. Tutulong ka ba para gumawa ng alagad o tatanggalin mo na lang yung sign mo? Kaibigan, dalangin ko na bilang alagad ay gamitin mo ang kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos para gumawa din ng alagad. Gamitin mo ang mga gifts na binigay sa iyo ng Diyos para mag-comfort ng mga taong nasasaktan, mag-guide ng mga taong naliligaw upang magbago ang kanilang buhay. Kaibigan, live God's purpose for your life. Paano? Gumawa ka ng alagad. Bakit? Making disciple is commanded by God. So ano-anong prinsipyo matututunan natin patungkol sa Great Commission na inutos sa atin ng Diyos? Una, making disciples is commanded. Pangalawa, authority is given. Basahin natin ulit yung Mateo 28:18-19. At lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi basta sinugo ng Panginoong Hesus ang mga alagad nang walang kagamitan. Kung hindi, nagbigay siya ng lahat ng kakailanganin nila para sa pag-harvest ng mga ililigtas at gagawing alagad. Sabi sa Mateo chapter 10:1, at binigyan sila ng kapangyarihan. Dito naman sa chapter 28 ay binigyan sila ng kapamahalaan o authority. Hindi sila binigyan ng all authority. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang may all authority o lahat ng kapamahalaan. Tayo ay binigyan lamang ng kapamahalaan na magbahagi ng mabuting balita at gumawa ng alagad. Halimbawa, ang isang traffic enforcer ay may authority o kapamahalaan na pahintuin yung sasakyan na nag-overspeeding. Pero wala siyang kapangyarihan na pahintuin ito sa pamagitan ng pagharang niya sa daan at pigilan ng pag-andar ng kotse. Pero dahil sa may authority siya na binigay ng pinuno ng ating pamahalaan, ay sa isang kumpas lang ng kamay niya ay hihinto ang isang mabilis na sasakyan at hindi kailangan ng pwersahan. Ganon din naman, maaaring wala tayong kapangyarihan na magbago ng isang tao, pero binigyan tayo ng authority na gawin silang alagad. Binigyan tayo ng authority na ibahagi ang Panginoong Hesus na magbibigay sa kanila ng kaliwanagan, kalakasan at comfort. Hindi tayo maaring pigilan ng dyablo para sa gawain dahil meron tayong authority. Meron tayong authority na manalangin ng kagalingan, pagpapala at paglago ng isang tao. Kaibigan, ayon sa talata ay all authority o lahat ng kapamahalaan ay nasa Panginoong Hesus. Nasa kanyang authority na magpagaling ng pilay at bulag at lahat ng karamdaman. Nasa kanyang authority na magpalayas ng masamang espiritu at iba pa. Nasa kanyang authority na bumuhay ng patay. Nasa kanyang authority na magpatawad ng kasalanan. Authority na maging tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Authority na ipadala ang banal na spirito. Authority na magbukas ng saradong puso at isip ng tao. Authority na magbigay ng buhay na walang hanggan. Authority na i-resurrect tayo balang araw. Grabe, all authority ay nasa Panginoong Hesus. At ang nakaka-bless dito ay ang lahat ng nanampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan ng spiritual authority ng Panginoong Hesus. Sabi sa Ephesians 2:4-5, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Narealize ko na tayong lahat ay patay dati sa kasalanan. Pero nung nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus,
ay binuhay tayong muli at niligtas. Pero hindi ito dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil lamang sa maawain ang Diyos at dahil lamang sa kanyang biyaya, kaya tayo naligtas. Then, sabi sa susunod na verse, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Grabe, sabi dito ay binuhay tayong muli, binigyan ng walang hanggang buhay para sa ang purpose, para daw maghari tayo sa langit kasama ang Panginoong Jesus. Grabe, ito yung authority na binigay sa atin na halos hindi ko maisip kung bakit ang isang makasalanan na gaya ko ay bibigyan ng karapatang maghari kasama ang Panginoong Yesus. Now, ang reason bakit ito ginawa ng Diyos ay tuloy natin sa susunod na verse. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Grabe, ginawa niya ang paglilinis, pagpapatawad at pagbigay ng buhay na walang hanggan sa ating mga patay at makasalanan na tao para maipakita niya sa lahat ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa atin. Grabe, walang papantay sa grace ng Diyos. Kaibigan, hindi ko alam kung gaano kalaki ang kasalanan mo, kaya nagdududa ka kung tatanggapin ka pa ba o patatawarin ng Diyos. Kaibigan, walang papantay sa grace o biyaya ng Diyos. Sobra-sobra ito para sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Lumapit ka sa Kanya at manampalataya sa Panginoong Yesus. Maraming tao, inisip nila na ang goal ng Christianity ay ang umiwas sa kasalanan. Pag hindi na ako naninigarilyo, pag hindi na ako sumasama sa mga bad influence kung barkada, pag hindi na ako nakakapagsugal, pag hindi na ako nandadaya sa negosyo o trabaho, ay okay na ako. Kaibigan, hindi yan ang goal ng Christianity. Totoo na mabuti ang ginagawa mo, pero hindi yan nagtatapos dyan. Ang goal ay gamitin mo ang binigay sa iyong authority ng Diyos para gapiin ang puwersa ng dyablo. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita at paggawa ng alagad. Nagagawa din ng alagad. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ang iyong buhay ba ay kinakakitaan ng pagsasabuhay ng authority o pag-iwas lang sa kasalanan? Dalangin ko na gamitin mo ang authority na binigay sa iyo ng Diyos at gawin mo ang pinapagawa niya sa iyo. Nakakalungkot dahil hindi masyadong tinuturo ng mga church ang authority na meron tayo sa Panginoong Yesus. Iniisip ng mga mananampalataya na wala tayong authority sa dyablo at para sa mga pastor, missionaries, evangelists lamang ang mga ito. Mali, kaibigan. Ikaw ay extension ng langit dito sa lupa. Kung anong authority meron ka sa langit, ay authority mo din dito sa lupa. Binigyan ka ng authority laban sa dyablo at sa mga strategy nito para mapigilan ka niya na umusad sa pamumunga o sa pag-multiply. Ayaw na ayaw ni Satan na malaman ng mga Kristiyano na sila ay may authority. Bakit? Kasi sabi sa Bible ay ang purpose niya sa atin ay nakawan, patayin at wasakin. Gagawin niya lahat para hindi natin matupad ang kasiyasiya at makabuluhang buhay na magawa mo ang purpose ng Diyos. Bibigyan ka niya ng takot, kasinungalingan at iba't ibang reason para hindi mo magamit ang authority na binigay ng Diyos sa iyo. Tandaan mo ito, kaibigan. Ikaw at ako ay kabahagi ng katawan ng Panginoong Yesus, kung saan ang ulo ay ang Panginoong Yesus. Kung saan pupunta ang ulo ay susunod tayong bahagi ng katawan. Ang Panginoong Yesus, ang ulo. Hindi siya pwedeng pumunta sa kaliwa tapos nasa kanan naman tayo. Kapag ginagawa mo ang pagsulungat sa ulo, ayaw mo gamitin ng authority na meron ka para magawa ang kalooban ng Diyos, ay maaaksidente ka. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa ulo. Sabi sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ayon sa talata ay tatanggap tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaibigan, nung binigay sa atin ng utos na paggawa ng alagad, ay binigyan din tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kapangyarihan na mapagtagumpayan ng kahirapan sa paglilingkod, mapagtagumpayan ng temptations na magpapahinto sa atin sa ministry, kapangyarihan na maging mapagmahal sa kaaway at marami pang iba.
Sabi din sa Romans 1:16, ito ay sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga Hentil. Kaibigan, bukod sa authority at kapangyarihan ibinigay sa iyo ng Diyos, ay may kapangyarihan din mismo ang mabuting balita ng kaligtasan. May kapangyarihan itong magligtas at magbago ng karakter at pananampalataya ng isang tao. Sabi ni Mel Gibson, hindi naman siya preacher at pastor, pero pakiramdam niya, nililig siya ng Diyos na gawin ang pelikula na The Passion of Christ. Sabi niya na ang banal na spirito ang kumikilo sa pamamagitan niya at umaasa siya na mangungusap ang pelikula para maipakilala ang mabuting balita. At yun nga ang nangyari matapos mapanood ito ng maraming tao. May isang Muslim na matapos niyang mapanood ito, sabi niya, ako ay Muslim, hindi ako mahilig sa mga ganitong pelikula, pero matapos ko panoorin ang Passion of Christ at malaman ng ginawa niya para sa akin ay nabuksan yung aking mata. At naitanong ko na bakit maraming tao ang nagre-reject sa Panginoong Yesus kahit na napakarami naman niyang ginawa para sa atin. Sabi ng Muslim, hindi ako papayag na mapasama sa mga nagre-reject sa Panginoong Yesus. Ibibigay ko na ang buhay ko sa Kanya dahil minahal niya ako ng sobra. Kaibigan, authority is given. Binigyan ka ng kapamahalaan ng Panginoong Yesus. Huwag mo ito sayangin. I-disciple mo ang iyong asawa, anak, magulang, katrabaho, kasama sa sports, hobbies at iba pa. So, ano-anong prinsipyo ang matututunan natin patungkol sa Great Commission na inutos sa atin ng Diyos? Una, making disciples is commanded. Pangalawa, authority is given. At pangatlo at panghuli, never be alone is promised. Sabi sa Mateo 28:20, turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking inutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahonang ito. Siya nawa. Wow, napakaganda ng pangako ng Diyos. Bukod sa binigyan niya tayo ng authority, ay sasamahan niya pa tayo habang tayo ay gumagawa ng alagad at mga gawain para sa kaharian niya. Then, sabi sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. I'm sure napapansin nyo ito, madalas ko itong sinasabi sa mga taong nanampalataya na sa Panginoong Yesus na once na nanahan na sa kanila ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na spirito, ay hindi na ito aalis sa Kanya. Sabi ng isang commentator na si Adam Clark, ay sa original na Greek translation ay merong 5 negatives dito sa Hebrews 13:5. Parang sinasabi na kung itatranslate mo ito talaga sa English, ay dapat ang ilalagay ay I will never, 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 never leave you. Grabe, ganun ang emphasis na ito ng Diyos sa kanyang pangako sa iyo, kaibigan. Kaya nga, kaibigan, ito ang dahilan kung bakit hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mandaya, hindi mo kailangan magsinungaling o magtago ng katotohanan para lang magkapera. Bakit? Sabi ng Panginoong Yesus, I will never, 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 never leave you nor forsake you. Kaibigan, walang excuse para mag-compromise ka. Walang excuse para hindi mag-let go. Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Palagi may pag-asa. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Kaya hindi ka makalaya, hindi ka magkaroon ng joy at peace. Hindi mo matupad ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Pero kung babangon ka at magpapakatapang na lumakad kasama ang Diyos, ay dito mo mapapatunayan na hindi Kanya iniiwan at maraming ikaw ang lumalayo sa Kanya. Narealize ko na kaya paulit-ulit ang negatives dito sa Hebrews 13:5 sa salitang Griego ay para ito sa mga anak ng Diyos na nangangamba, natatakot, nagdududa, nasasaktan at nagdadalamhati. Pero sino ang Diyos? Ang tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At parang ini-imagine ko na maaring nagtatanong ang isang tao, Lord, nasasaktan ako, natatakot ako, nangihina ako kasi maraming beses kong hindi nagawa ang kalooban mo sa buhay ko. Iiwan mo na ba ako? Alam mo, maaring sabi ng Diyos Ama sa Kanya, no, I will never leave you because I created you. Then sasagot ang Panginoong Yesus, no, I will never leave you, I died for you. Then sasagot ang banal na spirito,
No, I will never leave you. I dwell inside of you. At habang binabasa ko itong katotohanan na ito, ako din sabi ko kay Lord, patawarin mo po ako kasi nagdududa ako sa iyo. Pero salamat dahil hindi mo ako pababayaan at iiwan. Kaibigan, maraming pangyayari sa buhay natin ang hindi natin makokontrol. Maring ito ang pagkawala ng trabaho, pagkaroon ng karamdaman, pag-alis ng mga anak, paghiwalay nyo ng mag-asawa, tapos bigla kang naging solo parent. Ang mga ito ay nakakatakot, pero sabi ng Diyos ay huwag ka matakot. Nung tatawid na sila Moses sa Promised Land, ay sinabi ng Diyos kay Moses na hindi siya makakasama. Kaya't nagbilin si Moses sa kanila. Sabi niya, magpakatatag kayo at magpakatapang. Kasi sasamahan kayo ng Diyos. Matatalo nyo ang kinakatakutan ninyong mga mamamayan doon. Maaring hindi nyo ako makasama dahil dito natatakot kayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil sasamahan kayo ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Kaibigan, paano ka nagre-respond sa mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon? Nagdududa ka ba na baka hindi mo kasama ang Diyos? Kaibigan, tandaan mo na nakikita ka ng Diyos at nangako siyang hindi ka niya pababayaan. May isang pamilya na nasunugan ng bahay. Habang nag-aapoy ang kanilang bahay, ay yung mga magulang ay nagmamadali, nagtakbuhan palabas. Kanya-kanya sila ng hila ng gamit at hawak sa kanilang mga anak. Kaya lang, yung isang maliit na bata ay bumitaw sa kanyang tatay. Tumakbo pabalik sa kanyang kwarto dahil nakalimutan niya yung kanyang teddy bear. Kaya lang nung bababa na siya sa hagdanan, hindi na siya makababa dahil lumaki na yung apoy. Kaya umakyat siya ulit sa kwarto niya at pumunta sa bintana at sumigaw, "Tay, tulungan mo ako." Then sabi ng tatay sa anak, "Tumalong ka na, sasaluhin kita." "Tay, natatakot ako tumalon, hindi kita makita, makapal ang usok." Then sabi ng tatay, "Huwag ka mag-alala anak, basta tumalon ka lang at sumunod kasi nakikita kita kahit hindi mo ako nakikita." Kaibigan, minsan, nagdadalawang isip tayo na sumunod sa Diyos sa pinapagawa niya sa atin. Kasi parang inisip natin hindi tayo nakikita ng Diyos at iniisip natin na wala siyang ginagawa. Kaibigan, meron siyang ginagawa at nakikita ka niya. Ikaw lang inaantay niya na tumalon at sumunod para maipakita niya sa iyo ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Sabi sa Philippians 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaibigan, nag-aalala ka ba sa future? Sa iyong career, marriage? Kaibigan, sa halip na magduda sa Diyos ay lumapit ka sa Kanya. Sabi sa talata ay manalangin ka na may pagpapasalamat. Bakit? Bakit ka magpapasalamat? Dahil pagpapakita ito na nagtitiwala ka sa Diyos, na alam niya yung kanyang ginagawa at para ito sa iyong kabutihan. May isang kapatiran ang nag-testimony na sa edad na 29 ay tinawag siya ng Diyos na mag full-time sa ministry. Maraming tao hindi pumayag sa idea na yon kasi sabi nila ay hindi masusuportahan ang pangailangan niya. Pero buti na lang at ang kanyang mga magulang ay pumayag kahit na sila ay nag-alala kung paano niya magagampanan ang mga responsibilities niya. By God's grace, ay natutunan niya ang contentment sa kanyang buhay. At naranasan niya kung paano mag-provide ang Diyos sa lahat ng kanyang pangailangan. Kaya sabi niya, hindi ako magsisisi na nagdesisyon ako na mag-full-time sa ministry. Dahil kahit kailan ay hindi ako iniwan ng Diyos. Ibigan, marahil sinasabi mo na kulang ang aking talent, edukasyon, skill. Paano ako susunod sa pinapagawa sa akin ng Diyos? Kaibigan, sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo na I will be with you, hindi kita iiwan. Imagine mo isang 55 years old factory worker na na-lay off ng kumpanya dahil nagsara ito. Wala na siyang pag-asa na makapasok pa ng trabaho dahil sa edad niya. Pakiramdam din niya na matanda na siya para mag-aral ulit o mag-train ng bago. At iniisip niya na nag-iisa lang siya. Bukod sa walang trabaho, ang pensyon niya ay maaring maubos na din. Kaibigan, anong pwedeng gawin ng tao na ito kung hindi niya kilala ang Panginoong Hesus na handang sumama sa Kanya? Saan manggagaling ang hope para sa taong ito? Gaano karami ang kagaya niya sa mundo?
O kaya ang isang matanda na namatayan ng asawa, nag-iisa na lang sa buhay, malungkot siya sa malaking bahay na iyon. Ang kanyang mga anak may kanya-kanyang buhay at malayo na sa kanya. Now, ano kaya ang magiging kaibahan ng buhay niya kung kilala niya ang Panginoong Yesus na hindi nang iiwan at palaging kasama tayo? Ano magiging kaibahan ng buhay niya kung magkakaroon siya ng lumalagong relasyon sa Diyos? O kaya imagine mo ang isang taong may terminal na karamdaman. Malapit na siyang mamatay at takot na takot siya. Now, sino ang magsasabi sa kanya na kasama mo ang Panginoong Yesus? Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Paano yung mga kabataan na na-depressed dahil sa magulong tahanan? Mag-asawa na naghiwalay, negosyante na nalugi, isang magulang na hirap na sa kanyang anak dahil nagrebelde ito at lumaya sa bahay. Kaibigan, napakarami ng mga taong ganito sa paligid natin. Pero sino ang magsasabi sa kanila na mahal sila ng Diyos? Sino ang magpapakilala sa kanila sa Panginoong Yesus? Kaibigan, ikaw at ako ang inaasahan ng Panginoong Yesus na umabot sa kanila at gawin silang alagad. Sa isang probinsya ay nagkaroon ng revival. Sobrang dami ng tao ang pumunta. At nung uwian na, may isang babae ang nagpaiwan at kinausap pang preacher. Iyak siya ng iyak dahil gusto niya maging alagad din ng Panginoong Yesus. Kaya lang, nagdududa siya dahil masyado na siyang maraming kasalanan. At pakiramdam niya, hindi na siya tatanggapin ng Panginoon. Alam mo, sabi ng preacher, Iha, meron ka bang alam na verse sa Bible? Meron po. For God so loved the world that He gave us His only forgotten Son. Na-shock yung preacher kasi namali ang banggit niya sa isip ng preacher. Sa halip na bigaten, forgotten ang sinabi niya. Pagkakataon ko na ito para may bahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Tapos sabi niya sa babae, do you know why God forgot His Son? Opo, sabi ng babae, He forgot His Son so He could remember you. Wow! Grabe, totoo na nung pinako ang Panginoong Yesus ay inako niya ang lahat nating mga kasalanan. At siya ay pansamantalang kinalimutan ng Diyos Ama. Kaibigan, the Lord Jesus was forsaken so that God might never leave you or forsake you. Sabi din sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaibigan, the Lord Jesus was forsaken, Jesus was forgotten, so He could remember you. Simulan mo mamuhay ayon sa layunin ng Diyos sa iyo. Palaguin mo yung pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa. Sumali ka sa isang discipleship group upang magsimula ng pagsasanay para ikaw naman ay matuto ding gumawa ng alagad. Maring kinausap ka ng Diyos ngayon at gusto mo na ding tuparin ang purpose niya para sa iyong buhay. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito'y patatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka din niya ng authority na magpahayag ng kanyang salita at gumawa ng alagad. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mong pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na tuparin ang layunin nyo sa buhay ko. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel at upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join
sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon na salitang join. At may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging regular partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyayahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Max Lucado, in our faith, we follow in someone's step. In our faith, we leave footprints to guide others. It's the principle of discipleship. Kaibigan, kung gusto mo i-dedicate ang buhay mo sa Panginoong Hesus, ay kailangan mo mamuhay para tuparin ang layunin ng Diyos sa iyo na gumawa ng alagad. Kaya nga, ang tanong ay kaninong step ka sumusunod? Sino ang D-group leader mo? Ano naman ang footprint na iniiwan mo para sa iba? Sino ang dinidisciple mo para mas makilala nila ang Panginoong Hesus at masanay sila sa paggawa ng alagad? Kaibigan, ito ang discipleship. Ito ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Kaya live for God's purpose. At pag natupad mo ito, ay magkakaroon ka ng satisfaction, joy, peace sa buhay mo. God bless.